At dumating ang nurse ng mga 8:30 kanina at nag-visit kay Papa at ito dumating na naman ang hospital bed. All the way, kid. All the way. All the way when you want to sit down. One more. Itong mga inalisa ni Papa Dudes ng kumot ay aking dadalhin sa laundry muna. Dumating ang nagpapalit. Good morning, my friends and friendship. Today's morning, and Mama Ella is again busy. Dumating ang nagde-deliver ng kaniyang hospital bed ni Papa Dudes. Tumaga pa sila. Yan. Papalitan na. It's totally broken. Yeah, totally broken. He's already he's big, and then I think What's his weight? weight Yeah, how much he weighs? is 220. This thing is good. Hindi pa kami nakapag-breakfast ni Papa Dudes. At dumating ang nurse ng mga 8:30 kanina at nag-visit kay Papa at ito dumating na naman ang mattress, yung hospital bed. Itong hospital bed ay libre ng insurance na bigay sa isang pasyente na may sakit. Kaya andito papalitan na. Ayun ang car na nagde-deliver. Alin ano iya? Ito pinalitan na, ito ang kinaigihan sa mga insurance dito. Kailalagyan ito ng mattress, inayos at pinalitan ang motor ng bed. At iyan ang kailangan niya kasi itong handle ang kailangan niya talaga. Kailangan niya talaga ito dahil pag go up siya ng bed, hindi siya masyadong Kaya sasabihin ko sa kanya, ganito naman talaga, dito mapag ganun talaga. Hindi, and it could be carried, he said, sa mga 500 pounds. Yeah, mas okay. Ayan, napalitan. Darating pa ang kanyang ukay na may upuan din. Dumating din ang kanyang shower chair sa bathroom. Kaya lahat provided ng insurance. Yun ang kinaigihan dito sa Amerika. Friends and friendship, ay kung sa Pilipinas wala kaming pangbili ng mga ganito. Ito dito ay wala, paglabas mo ng hospital, libre lahat, pati gamot. Everything, pati na itong hospital bed, walker niya, wheelchair niya. Kaya, at saka yung yung mga iba pa niyang mga pangailangan, yung hospital bed, yung shower chair, mayroon din siya. At kung gusto naming palagyan din ang bathroom ng mga handle para pag-aabdaan niya, maghahawak siya, gawin, pero hindi ko na yun ni-request dahil marami namang wall siyang hawak-hawakan. Yun. So, good morning kayo, my friends and friendship. Ito si Mama Ella. Good morning sa akin ito. At ito ay blessing ni God. Kaya thank you so much at dumating na ang mga in-order. Hanggang ngayon may mga therapy pa rin si Papa Dudes na hindi pa pwede siyang bitawan ng therapy because so far so good naman siya. Kaya lang mahina pa siya maglakad. Kaya nina, dumating ang nurse niya ng mga siguro 8:30. Hindi pa kami nakapag-breakfast, my friends and friendship. Hindi pa ako tapos. At ito yung mattress na dati. Ayan, may mga punit-punit na. Kasi 5 years talaga ang pagpalit nito. Okay. At si Papa Dudes kasi ay mahina na talaga siya. Hindi niya kaya. Naglalakad siya pero yung pinipilit lang niya ang sarili niyang maglakad. Pero sa totoo lang, mahina na siya dahil kahit ang sikmura niya sa mga gamot ay sumasakit. Halos naduduwal siya sa nararamdaman niyang pain dahil sa mga gamot niyang iniinom. Sabi ko, wala naman akong magagawa. Yun lang ang aking may alalay sa iyo kung ano lang ang aking gagawin. Na maitutulong ay yung pag-call ng doktor, ng pagkain mo, prepare at pag-aalaga sa iyo. Pero pagdating na sa may mga pain kang nararamdaman, hindi ko na kaya, wala na akong alam dyan sa paggamot sa iyo, kundi comfort na lang ang kailangan mo para galing sa akin at sa pamilya. Yun lang, my friends and friendship.
Ito na ang hospital bed ni Papa Dudes at dumating na at naiayos na. Ang pinalitan ay ang foam at ang motor ng bed at saka yung mga remote niya. Pero okay naman pa kasi ang kanyang bed na yan. Ayan is good for the 50 pounds na 500 pounds na tao na makahiga. At hindi na siya mahirapan pag siya ay bumangon. Adjust mo nga yung patas ang yung ulo mo. Itaas mo lang. Umilahin. Adjust mo pataas ang. Okay, pataas. Okay, up. Yan. Yun. All the way, kid. All the way. All the way when you want to sit down. One more. Yeah. All right. Okay, when you lay down, and then you want to raise up gusto mong itaas ang paa mo, dito banda sa may, dito, itaas mo dito sa may pinupuan mo. Sige, pahiga mo. Para yung elevated yung paa mo. Yun. Itong lahat, ito sigurong mahal-mahal to pag binili na sa atin. Dito lahat libre. Meron pa siyang kabitan ng dextrose doon. Kaya mini room namin nito ay parang hospital na kami dito. Kaya gusto kong palitan itong kama ko dahil masyadong malaki. Siguro magdo-double na lang ako dito ng kama o kaya sa single. Hindi ako sanay maghiga sa single. Maliit. Pero bahala na, mag-check ako. At gusto kong palitan ito. Eh, yun lang ang gagawin ko. Yan kasi masyadong malaki. Breakfast muna kami, my friends and friendship. At hindi pa kami nakapag-breakfast. Anong oras na? It's 10:30 na almost. At bago ako maglinis doon sa kwarto dahil kailangan palitan ng sapin, laban ko muna. At ibabacuum ko yung carpet kasi pumasok yung nag-deliver na kasapatos eh. And dapat naglagay siya ng buti pagpasok. Kailangan malinis ka doon. At itong mga inalisa ni Papa Dudes ng kumot ay aking dadalhin sa laundry muna. Mainit ngayon. May ako na balikan, magre-ready na ako ng aming breakfast. Late na kami kumakain. Kaya madali lang naman dito, my friends and friendship, ang aking paglilinis. Tingnan niyo, ang ganda ng panahon. Ganda talaga, ang sarap lumabas, magpainit sa araw, pero medyo malamig-lamig lang ng konti, pero okay lang siya. Kaya maghuhugas muna ako nito, my friends and friendship, bago ako mag-ready ng aming breakfast para malinis ang kitchen at makapag-smile naman ng dire-diretso at makapag-relax. Yan, malinis na yung bago. So, magre-ready na ako ng breakfast. Iinit lang ako ng bagel. At may pansit pa kami na kahapon na ginawa ko. Okay. Di pa ako nakabihis. Coffee ulit. Yun yung may pizza pa kami, oh. My friends and friendship, breakfast ay once in a week gagayat ako ng prutas at ihalo ko lang sa cereal. Pero maglalagay naman ako ng other. Matamis ito, oh, yung blueberry. Blueberry? Masarap? Nabili ko sa Costco. Once in a week, nagaganito ako para mayroong fruits naman. Pero ako, pag nagpupunta sa Costco, sa ngayon wala pa masyadong gulay, prutas lang ang nano ko. Ang gulay lang kasi, my friends and friendship,
ay yung mga pinsay, nakakasawa na din at saka yung mga upo. Kaya, meron ako nabiling bagong ano tawag nito, apple. Fresh na fresh yun. Pero inuuna ko muna ito at masisira. Pag hindi ko to dinidiscard yan, ang mga prutas nasisira lang. Hindi lahat mauubos kasi hindi agad-agad nauubos kaya nasisira. Kaya sa umaga itong ginagawa ko. Hindi biniblend ko. At least kahit papaano ay good health naman, healthy naman itong ginagawa ko. Nakainom na kami ng kape ni Papa Dodds. Daddy, inom ka pa ulit ng kape? Pero uminom pa rin kami ulit, pero hindi na marami. Bumili rin ako ng milk. Ay. Punasan na. Ako na. Okay. Cereal muna. Baabo. Overload yan dahil sa fruits. Pa. Pero kaunti lang ang ano. Ano, kahugod sa dito. Ikaw naman, di ka marunong kumain eh. Ayusin mo. Naghahalo ko lang naman, kumakain ka lang, nalalaglag pa. Ipuno nga ni. Naku, alam mo na, i-control. Ay, naku. Ang sarap ng pansit, my friend. Unahin ko muna ito. Lagyan ko naman baka magsagi ang cereal. Fruits overload. Tumawag si Apo, kakain daw siya rito. Galing sa school. Malapit lang ang school niya dito, si Mikel, yung kapatid ni Zoe. Diyan lang sa Concord. Kaya magla-lunch daw siya. Nandito na yung hospital bed ni Papa. Nanantay na lang namin ay ang kanyang isa pang order. In-order sa kanya ng therapist. Ang rolling walker. Ano ba tawag? Roulette? No? Roulette? Roulette ang tawag nila. Yung walker na hindi yung parang hospital walker, ibang klase. Yung pag napapagod ka ay opo. Mayroong upuan na nakalagay. Yun ang kinaigihan din dito. Paulit-ulit ko lang sinasabi na kung sa Pilipinas lahat yan, ay hindi na namin kayang bilhin yun. Kaya mabuti, kaya hindi kami dito makaalis sa Amerika dahil nandito ang dugtong ng aming buhay. Dito ang mga gamot, dito ang doktor, nandito lahat ang pangangailangan namin. Nagpapasalamat ako sa Diyos na nakarating naman kami dito. At siguro, at talagang God's will naman talaga na makapunta dito dahil sa sitwasyon ni Papa Dodds. Hindi naman namin alam na ganito ang mangyayari na magkakasakit siya ng ganito. Nung umalis kami sa Pilipinas dahil okay pa naman. Pero parang okay lang. Di ba nararamdaman mo na panoon na parang parating sumasakit ang ulo, mataas ang cholesterol, mataas ang blood pressure. Kung hindi kami dito dumating sa Amerika yun nang mag-test na lahat-lahat ang kanyang mga blood na i-test na siya. Doon nakikita na mataas ang cholesterol, mataas ang sugar. Kaya nag-start na siya ng maintenance. Siguro pagdating na namin dito ay talagang matindi na ang pagtaas ng kanyang sugar. Uncontrol ang kayang dahil tumaba siya rito din pagdating eh. Kaya siguro, mga after how many years na-detect ang may diabetic ka? How many years? Mga na-detect ka ng 4 years na siya, my friends, 3 years na siya, my friends and friendship na dialysis. Pinapili lang kami ng doktor kung anong gustong dialysis para sa kanya. Kaya kung hemodialysis ay pupunta-punta sa Davita, sa yung facility na para sa mga nagda-dialysis. At chemotherapy, sabi na lang namin ng anak kong nurse din na mag-chemotherapy, ako na lang ang iti-train. Kaya ako ang na-train na mag-dialysis sa kanya. At libre lahat ang kanyang mga gamot. Yun lang. Bali ako na lang ang nag-aalalay sa kanya, ako lahat. Ako ang caregiver niya.
kaysa mapunta siya sa nursing home, nandito lang kami sa bahay. Yun kasi kailangan, babagsak sa nursing home ang isang mga senior na o mga matatanda na babagsak sila sa nursing home kung walang may nag-aalaga. Dahil walang maasahan dahil ang mga anak nagtatrabaho, walang may magmi-maintain ng mga gamot nila. Kaya siguro naman it's will ng God naman na medyo malakas-lakas pa si Mama Ella na praying na sana'y lumakas pa para makapag-alaga kay Papa Dudes. Kaya nga nung paglabas niya sa ospital, sabi ng doktor kung gusto daw ipasok sa facilities, sabi ko hindi, ako ang nag-aalaga sa kanya. Oh, okay. Kasi papasok nila yun sa nursing home. At doon magpapagaling at ilalabas kung medyo okay. Pero pag hindi, doon na lang siya. Pero hindi ako pumayag. Pinuntahan ko ang aking laundry. Naglo-laundry ako ng aming bedding ni Papa Dudes. At naglilinis ako ng kwarto. At sasapinan ko yung kama namin. Okay, dyan lang muna kayo, my friends and friendship. At nilolaundry ko rin ang aking mga maduduming kumot. Okay? At mamaya na ako maghugas ng plate. Siya. Tara, my friends and friendship. Tingnan niyo yung aking kama. It's already spring. Spring na din. Oh, di ba? At doon sa may kortina ko. Hindi ko pa naayos. Ang ayaw ko lang dito, parang maluwag yata sa ano ko. Sige, maggalaw ko lang. Bala ko nito, palitan ko yung kama ko ng double lang. Masyadong malaki. Sikip kami dito ni Papa Dudes sa kwarto. Ito yung kama niya na hindi ko pa lagyan ng sapin. Mamaya na. Ay, kasi masikip kami dito dahil malaki ang kama ko. Wala tuloy ako mapagpatungan ng mga ibang mga gamit dito ni Judy, ni Papa Dudes. Kaya dito na lang talaga sa no choice. Dito na lang sa paanan ng aking kama. Yun lang ang easy niyang makuha. Ang mga gusto niyang kukunin. Kailang pounds kaya? Di mabuti bumaba siya ng kaunti. Kasi mabigat siya noong nakaraang araw. Kaya na-dialysis ko siya ng na-drain ng gusto. At siya nga pala nakabili ako ng para sa diabetic niya. Oh. It's diabetic lotion. Gold band. Yan ang nabili ko. At meron ako my friends and friendship binigay ng anak kong lalaki. Yung pasalubong ko nung galing siya sa Thailand. Yata yun. Ito oh. Ayan. Masarap. Yung pag may sipon ka. Bango oh. Amoy mentol mayroon doon sa loob. Parang adik. Sarap. Sarap sa ilong pag may sipon. Ito siya oh. Galing sa Thailand. Teka. Here's what I found. Hey Alexa! Stop! Alexa! Play love song! Here's greatest love songs, including Louis Capaldi and Christina Perri, on Amazon Music. Alexa! High the volume! Yan, buti maganda ang music ko. Nakapag-vacuum na ako dito sa kwarto at hindi ko pa nilagay yung sapin ni Papa at mabasa pa, dina-dryer ko pa. May mga sapin kami pero malaki dito sa kanyang kama. Hindi pa ako nakapaghugas din ng aming kinainan. Hindi naman ako ngayon magluluto ng aming lunch dahil luto na yung kanin at may ulam pa kami yung ginawa ko kagabi. Kaya dito na naman ako maglilinis. Nalinisan ko na kanina yung toilet bowl, my friends and friendship. Ibabacuum ko lang dito ng kaunti. May nagda-dryer pa ako at may mga labahin pa ako dito. Di pa ako nakapagwalis dito sa floor. Magwawalis muna.
Pagkagaling lang kasi dito ng occupational therapy ni Habi, ni Papa Dudes. Kaya ito yung mga nag-exercise. Tapos, madami din silang nagawa. Kakain na yung pasyente ko, yan ang ulam niya. At ito yung talong na salad. Puta na ulit mo kape. Ano, coffee. Okay. Kumain ako ng ginataang bilog-bilog. Kumain pero kakain pa rin ako dahil hindi ako nakainom ng aking gamot. Init sa labas kaya my friends and friendship masarap. Ika. Kuha lang ako ng rice. Tubig mo. Tubo na rin. At siya mo, lumot. Lamig. Ayan ko yan. Ha? Suwang to. Kain tayo, lunch ko. Kanti lang kinuha kong kanin. Kumuha ako ng ensiladang talong. Bukas isda naman tayo malingki. Nakakasawa rin kumain ng karne, no? Kaya naglaga ako ng talong. Tapos, nilagyan ko ng sibuyas, bawang, patis, sukat, asukal. Ang sarap. Parang atsara. Hello my friends and friendship. Welcome back again. Kasi maraming mga pinagagawa. Ay yung laundry ko pa, hindi ko pa nakuha. Yan si Zoe, nagugutom, mingin ang pagkain. At tutulungan ko pa si Papa Dudes na maliligo ngayon. Today is ligo din ni Papa Dudes. Teka, patayin ko muna yung TV. Okay. At tsaka kukunin ko yung labahin ko doon sa ano, para matupi na din. Dali. Ang itsura ko. Nagpaligo pa ako kay Papa Dudes. Naglinis pa ako ng banyo. Kasi basang-basa. Hindi niya kaya kasi mag-shower. Marami nang masakit sa kanya. At hindi na niya kayang tumayo sa banyo. Baka madulas at matumba. Kaya nandun ako, alalay ako sa pagpaligo sa kanya. Ayaw niya magpapaligo kung parang nahihiya din siya. Kaya lang sabi ko, pili ka. Kaysa mangamoy ka. Pati ka mahiya, asawa mo ako. Ayaw din niya mahirapan daw ako. Hindi, sabi ko. Pagtitisan ko basta makaligo ka lang. Sabi ko, napaligaan ko yan ng every other day. Ayun. Marami na kasing masakit sa kanya, sa katawan. Lahat pag hinahawakan mo, puro na lang masakit. Kaya wala na akong magagawa, kundi yun na lang, alalay lang ang kailangan niya galing sa akin. Okay? Hanggang sa muli, my friends and friendship. At marami pa akong gagawin. At anong oras na, magsi-6 o'clock na. Hindi pa ako nakapaupo at magpahinga dahil busy pa si Mama Ella. Thank you for watching.